Alam po ba ninyo ang pinaka-reason kung bakit tinalo ng isang 12 taong kulang na batang lalaki ang isang higante? Okay, the 12-year-old boy, ang pangalan po niya, David in English. At yung higante, pangalan niya, Goliath. Yes. Pwede nating sabihin dito, ano ba ang secret weapon ni David? A 12-year-old boy. Lahat ng mga Israelites nangangatog doon sa mga Pilisteo, sa mga Philistines. Ito po, during the time of David, itong mga Philistines ang sakit ng ulo ng mga Israelites. Ang hari po noon ng Israel ay si Haring Saul, which happens to be their first king, which happened to be their very first king. Pero kung tutuusin, parang ayaw ng Panginoon na magkaroon sila ng hari, sapagkat Jesus wants to be their king. Pero ang mga Israelites humingi ng hari, so pinagbigyan sila. Ito nga po si Saul. Okay po. So si Saul po, isa po siya sa mga natatakot sa mga Philistines. Especially kapag pinakakawalan po nila yung kanilang, masasabi natin, pinaka-alas nila na higante. Ang pangalan po, Goliath. Hinahamon ko kayong lahat, sabi ni Goliath. Sino ang lalaban sa akin? Ganito, ganyan, bla bla bla. Lahat po takot. Lahat po takot eh. And nakarating ito sa kaalaman ni David na noon ay 12 taong gulang pa lang. At sabi niya, bakit pinababayaan ninyo na laitin ng higanteng yan ang kapangyarihan ng ating Diyos? Tignan po ninyo yung courage ng batang ito. At yung mga kapatid po ni David, mas matatanda sa kanya, sinabihan siya, huwag ka na nga maingay dyan, huwag ka na nga magulo dyan. Parang ganun ang dating, di ba? Tapos sabi ni David, hindi, lalabanan ko ang Goliath na yan. So ang ginawa po ni David, to make the long story short, pumunta po ito kay Haring Saul. Si Saul desperado na po dahil wala po silang maipain para para makalaban dito po kay Goliath na talaga po namang higanteng napakatangkad, napakalaki, no? So anong nangyari po ngayon? Lumapit ngayon si David kay King Saul. Sabi ni Saul, o sige, kung yan ang iyong ibig, nais mong ganyan, hindi sige. Pero isuot mo itong mga, kumbaga para mga baluti sa katawan, no? Yung para mga bakal na isusuot sa katawan ng isang tao para panangga, ganon. Para mga, para mga hindi katablahan ng kung ano mang pananakit ang gawin sa'yo. Yung mga baluti po, ito yung mga mabibigat. Sabi ni David, hindi ko po kailangan ng mga yan. Meron po ako sarili kong weapon. Ito na po, papasok tayo rito. Ang weapon po ni David ang tawag po sling. Ang sling merong katapat na, yon? Stone. Stone. Again, stone. Sa ibang salin, pwede mong sabing rock. Sumasalamin ito sa Panginoong Hesukristo. Amen? At to make the long story short, again, nakatayo na po si David sa tapat ni Goliath. Sabi ni Goliath, bakit? Anong akala niyo sa akin? Isa akong pipitsugin na higante? At sabi niya, at ang pantapat niyo sa akin ay isang kutong lupa na ganito? Sumagot po si King David. Hindi pa siya king noon. Sumagot po si David, sabi niya. Meron kang espada, meron kang mga armas, pero ako,
ibibigay ka sa akin sa kamay. Ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Ibibigay ka sa mga kamay ko ngayon din ng Panginoon. Using this, kanya, yung sling and stone. Tapos, tumawa po si Goliath, pinagtatawanan lang niya, at hinugot na nga po ni David yung sling niya, nilagay niya yung stone at sapul sa ulo si Goliath. At kinuha pa nito yung tabak ni Goliath at yun ang ipinamputol o pinampugot ni David sa ulo ni Goliath. Ang tagumpay ay natamo niya because of the rock. Yun lang po. Yung darak po, ito po ay, sa Old Testament kasi may mga makikita po tayo dito ng mga sumasalamin sa Panginoong Hesukristo. Diba? Kasi ang Old Testament po ay, ito po yung parang, meron ng pinapakitang revelation si Lord sa atin. Pero ang katuparan po na fulfill po sa New Testament through the Lord Jesus Christ. Hindi po ba? So, kumbaga, meron na pong pahapyaw, di po ba, na pinapakita ang Panginoon. Pero yung pinaka-substance po kasi, yung New Testament, dahil si Jesus po nagkatawang tao na. Kaya yung bato po roon, Christ is the rock of our salvation. Tama po ba? Pero si David pa lang po doon, ginamit na po niya yung power ni Lord Jesus Christ. Dahil sumasalamin po si Jesus doon sa batong yon na kanya pong ipinukul at sapul sa ulo ang higanteng si Goliath. Nakaka-bless pong malaman po yan. No? Dahil if we have Jesus, kahit may mga Goliaths tayo sa buhay natin, kailanman hindi magtatagumpay sa atin. Sapagkat sinasabi po ng Bible, lahat ng mga nakipag-isa kay Jesus, tayo po ay mga more than conquerors. Basahin niyo po ang buong Romans chapter 8. If God is for us, who can be against us? Amen? So lahat ng victory nasa atin na po. Because we receive Jesus. Kaya kung Kristiyano ka at nanliliit ka sa sarili mo, teka lang, mag-isip kang muli. Grabing power ang nasa iyo. Power from above. Grabe. Si Jesus ay nasa atin. Siya ang kapangyarihang gumagalaw o nagwo-work at work within us. It's only a matter of knowing who you really are in Christ. Huwag mong kalilimutan yan. As a Christian, as a believer, yes, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. May mga Goliath tayong na-encounter, pero lahat ng Goliath na yan, kayang itumba ng rock of our salvation, our Lord Jesus Christ. That's why if you're not yet a subscriber, this channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love and grace of Jesus. Thank you pong muli, and Jesus truly loves us all.